Hindi po sila pinagbigyan, wala silang karapatan na tumanggi. Magpapakita at magpapakita ang mga ito. 'Di ba? Okay? So, ito naman, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Nako po. Ito ang pinakamalungkot sa lahat ng mga balita. Hoy JP, bakit pinakamalungkot sa lahat ng balita? Akalain nyo, itong si Marcoleta, mga kababayan, hinggil po sa fake news. Umentrada, wala daw pong West Philippine Sea. Kaya ngayon, itong si J. Tariela, si Commodore J. Tariela, pinalagan itong si Marcoleta, mga kababayan. Ano ang sinabi ngayon ni itong si J. Tariela? Medyo, medyo mabigat. 'Di ba? Kumbaga, sa atin, ang Pangulo natin nagtatanggol, ang mga kababayan natin ipinaglalaban ang ating sovereign rights. Pero itong si Marcoleta, iba ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng walang West Philippine Sea. Yan pong giniit ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Pero ang payag niyang yan, hindi nagustuhan ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa fake news, may nasitang pahayag si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta mula sa kanyang kapwa mambabatas. Tungkol ito sa mga di umano'y maling impormasyong kumakalat online kaugnay sa West Philippine Sea. Para sa kanya, wala naman daw West Philippine Sea. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Giit ni Marcoleta, kailangang mabigyan ng tao. Di ba lahat naman ito mga kababayan, hindi pabalbal na sagot to Di ba lahat naman creation lang din naman lahat ng tao talaga, yung mga pangalan? Di ba? Yung Ayala Avenue, lahat-lahat naman dyan. Pangalan, creation lang din naman ng tao yan kung tutuusin 'Di ba? Pero kung titingnan nyo, itong pinaglalaban natin na West Philippine Sea, bakit ito i-honor po ng UNCLOS? 'Di ba? Kung walang West Philippine Sea. Tandaan mo, Marcoleta, meron tayong, nag-aral ka ng maritime law na sinasabi mo. Kung tama ako, bakit ito ay pinaboran tayo ng UNCLOS kung wala talagang West Philippine Sea? 'Di ba? Amang edukasyon ang mga Pilipino sa mga issue sa anyay South China Sea. And we have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip at ito ay sa Pilipinas. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang umpisahan ang paggamit ng... So ibig sabihin, mga kababayan, ganito lamang yan. Sinabi rin ni Dan Fernandez, mamaya ipapakita ko sa inyo sa video mamaya. Binanggit niya doon na nagpapatunay na kahit yung mga congressman natin alam ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. At ang kanilang layunin, ipagtanggol ang West Philippine Sea. Dahil ipinaglalaban ang sovereignty natin within the exclusive economic zone. Diba? Mga kababayan, so kung sinasabi ni Marcoleta ito ay katang-isip lang, hindi naman sa atin, ibig sabihin, tahasan po ito na pagtaliwas, tahasan din ito ng paglaban or pagkundina sa sinasabi ng Pangulo, sinasabi ng UNCLOS. Diba? Maliwanag yun.
West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. October 2012 nang lagdaan ni Aquino ang isang administrative order na nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng maritime areas nito. Dito na tinukoy ang West Philippine Sea para ilarawan ang bahagi ng South China Sea na pasok sa EEZ ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Boss. Diba? Administrative number 29, mga kababayan, na nagpapakita po na naglalarawan din na itong West Philippine Sea, kahit sabihin ng China ito ay South China Sea, pero ito ay pasok sa ating 200 miles exclusive, tama ba? 200 miles exclusive economic zone. Oh. So anong masasabi dito ni Marcoleta, mga kababayan? Ito yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez. Kasi ito yung maliwanag na pahayag ni Marcoleta hinggil sa bagay na yan na talagang kinaasaran ng karamihan. Hindi lang po tayo. Diba? Kahapon, napanood natin yan. Medyo hindi lang kaagad ako nag-react kasi nga sabi ko, papahinga muna ako dahil kahapon medyo napagod. O, ito yung Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. Teka lang po, tama ba ako? 200 nautical miles exclusive economic zone. 200 nautical miles po, hindi 50. But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Yes, indeed. Tama. Diba? Lahat tayo, we are all claimants. But, ibig sabihin ba, Congressman Marcoleta, hindi ka po pabor dun sa pinaboran tayo ng UNCLOS tungkol dyan sa 200 nautical miles exclusive economic zone? Diba? Hindi ka pabor dyan na ibinigay sa atin yung karapatan. So, ibig sabihin mga kababayan, siya ay naniniwala talaga na ito ay pagmamayari ng China. Na ito ay talagang South China Sea. Oo. Kasi sa akin, sinasabi nilang South China Sea ito kasi kiniklaim nila eh. Pero dahil nga pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone, dapat mahati doon. May hangganan yung South China Sea. Kaya ito mangyayari dahil ito ay pasok sa atin, kaya tinatawag natin ito na West Philippine Sea. Labas, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were Actually, meron ako nakalimutan eh. Kung babalikan natin nung panahon ni Apo Lakay,
mga kababayan, mga ka-GP Natics. Meron kasing isang dati na batas na hindi na ituloy nung panahon ni nakalimutan ko, ni Pinoy. Kasi dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone, hindi ang tinitingnan kasi diyan, sabi nila, kung tama ako ng pagkakaunawa, nakalimutan ko lang yung PD na yun eh. Pero kay JDB, lagi niya binabanggit yon na kung yun ang pagbabasihan, yung batas ni dating Pangulong Macoy, kung ano ang batas ng lupa, yun din ang batas dito sa dagat. Kaya lang nung 200 nautical miles exclusive economic zone, iba na yung batas ng dagat, iba na yung batas sa lupa. Mas may laban sana tayo kung yun ang inadapt natin. Kung yun ang inadapt natin, yung PD 1569 ata yun, mga ka-GP Natics, kung di ako nagkakamali. Parang ganon. Hanapin nyo na lang PD 1569 or 1659, parang ganon yung ano eh. Hindi ko masyadong maalala. Pero itong kay Marcoleta, hindi ko akalain na lantaran niya na kinukundina ang pagkuha natin or pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea na alam natin na sa atin at ito ay diniklara ng UNCLOS na ibigay sa atin ang karapatan. Ibig bang sabihin si Marcoleta na tayo ay pinaburan na sa kanya, hoy, mali kayo, UNCLOS. Hindi sa atin yan. Hindi sa Pilipinas yan, sa China yan. Bugok. Able to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? South Di China. mo ba? Sabi niya ganun, no? What is the South China Sea? ikaw talaga tekwa, ah? Ikaw bigay what Philippine Sea sa China. Anak ka ng tinapa, ha? What Philippine Sea gusto mo bigay China? What Philippine Sea atin yan. Gag. So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone, these are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. Gumalaw yung pustiso kaya nagbakit. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government about the West Philippine Sea Ito yung must be followed by all of us. Ito yung sinasabi ni mga kababayan na binanggit po ng ating Pangulo noon na hindi katang-isip ang West Philippine Sea. Na the government is eager, mga kababayan, to fight for to our sovereignty. Pero ito, si Marcoleta, bigay kanya. Bigay ang West Philippine Sea sa China. Maliwanag, traitor itong huklubang matanda. Because people governing this country is elected by the people. And having a policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, we have to adhere with that. So, sige, proceed na po tayo. Kita nyo? Sabi Director, ni kasi Kong Dan Fernandez, itong policy ng gobyerno. So we must adhere with that. Tapos ikaw, Marcoleta, ito ang gobyerno na, alam mo, sa totoo lang, nakikita ko ngayon si Marcoleta is always against the government. Opposite to the government itong ginagawa ni Marcoleta palagi. Sabi ng gobyerno, sabi ni Dan Fernandez, ito ang polisiya ng gobyerno natin eh. Diba? We must and we should adhere with that. Na ipaglaban natin yung ating teritoryo. Tapos ikaw gusto mo bigay teritoryo China, West Philippine Sea sa China?
Ano ka ba, Chino? Bayaran, Chino? Ha? Sabi ni Emotero to, pro-China kasi yan. Dapat itapon sa China Sea, ipakain sa mga pating. Ay guys, kaya ako, wag niyo po ipinakikiusap ko sa inyo, sa lahat ng mga taong naririto ngayon. Wag niyo po iboto yan si Marcoleta. Nakita niyo naman, mga kababayan, ang karuwagan. Nakita nyo naman po, ipamimigay talaga ang teritoryo. Sa kahit sabi natin sovereign rights yan, kahit tubig pa yan. Diba? Sabi ni Digong, tubig lang naman yan. Ibigay mo lahat yan doon sa China. Anak ka ng tinapa. Wala daw pakinabang dyan, tubig lang daw yan. Samantalang kami nagpunta ng Zambales. Yung mga kababayan natin, dyan lang kumukuha ng kanilang ikabubuhay. Kaya nyo ba silang bigyan ng ikabubuhay? Di ba? Nagsitanda na yung mga yan, ipinaglaban ang karapatan natin. Tapos kayo gusto ninyo, China, ang magmay-ari, ang tawag dito, ang maging supremo dyan? Okay? So hanggang dito na lamang mga kababayan ha. Salamat po sa pagsama muli sa 2 oras na kulitan. Napagtripan ko lang yung yung pag-i-incheck kanina. Ito kasi si Marcoleta eh. 'Di ba? Maraming salamat po at abangan ninyo mamaya yung balita tungkol po dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At yung mga PDP laban, ako po ay nakikiusap sa inidoro natin ipunta yan. 'Di ba? Wala pong gagawing maganda yung mga DDS supporter, mga DDS political, ano tawag dito? Yung mga DDS panatiko ni Digong, yung mga PDP na yan, wala pong itutulong sa bansa natin yan. Magiging pabigat lang yung mga yan. Kaya wag natin iboto. Gusto niya tawag Chow na Chi. Diba? Gusto niya tawag China Sea. South China Sea doon sa West Philippine Sea.